nahawaan talaga. Hindi niisip ng lalaki. Oh. Pero mo, double blade, punta sa babae, punta sa lalaki, mga kapatid, paglabas, may age na. Yun yung isang resulta, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Yun yung sinasabi ko. Ang pinupunto ko rito, mga kapatid, ito yung epekto, mga kapatid, kung ng kasalanan na ginagawa ng tao. Yes. Alam naman mali, mga kapatid, ginagawa. Kasi nga, wala silang kaalaman. Amen. Pagka ang tao walang karunungan, mga kapatid, amar ka bahala yun. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga tinuturuan ng Panginoon ang tao na magkaroon ng kaalaman, mga kapatid, upang ang buhay niya ay maging, ito yung susi ng kasunod. The key to prosperity. Sino yung mga naghihirap na tao? Yun yung mga tao maraming bisyo. Yes. Tama? Amen. Yun totoo. Amen. Bibili lang ng bigas, ibibili pa ng bisyo. Bakit nasisiraan ang ulo? Abay, ikaw ba naman, mga kapatid ko, ibibili mo ng bisyo, wala kang kinain. Di masira talaga ulo mo. Di mahina daw eh. Napakahina ng katawan natin, mga kapatid. Yung immune system natin, napakahina niyan. Kaya nga, masabit ka nga lang, mga kapatid, sa tamtas, dudugo na kaagad yung katawan mo eh. Kasi napakahina, napaka-weak ng katawan, mga kapatid. Pinasok pa itong mga bagay sa mundo ito. Kaya, mas lalo naghihirap. Kaya pupunta sa EDSA, itaas ang sweldo. Paano hindi magprotesta? Tatlo-tatlo ang bisyo, apat-apat ang bisyo, may tungit pa, may inuman pa, may babae pa, kaliwat kanan. O sinong naghihirap? Totoo yan. Tama, mali? Tama. Tama. Sino naghihirap ngayon? Ikumpara sa'yo. Yes. Naghihirap ka ba? Hindi. Di ba hindi? Hindi. Ba tayo sumagot? Hindi. Kala ko lang yun, pastor. Bumulong ka pa, kala ko lang yung pastor. Totoo naman talaga yun eh. Yes. Ha? Magkano yung pundador na yun? Diba? Hindi ko sinasabi manginginom tayo ito, wala namang manginginom tayo. Pinag-usapan lang natin para may share natin sa kaibigan. Mga kaibigan eh. Ha? Kaya nga, pagka may mga dati kainuman, mga kapatid, ngayon nga, may mga magagaling sa Bulacan, mga kapatid, minsan, pupunta doon sa bahay, mga kapatid, mga lasing. Isa nga lang sinasabi ko, talagang manginginom ka? Ano dati iniinom mo? Sabi niya, tanduay, pastor. Noon, kasi matanda na kaya tanduay yun. Ang mga bagong fundador. Sige nga, anong meaning ng tanduay ng ESQ? Sa salitang Bisaya. Hindi ka manginginom, di mo masagot eh. Pag manginginom ka, masagot mo yung tanduay ng ESQ. Alam niyo kung ano? Sa Bisaya? Makakaintindi lang ito, Bisaya eh. Tanawa, ano yan, demonyo, kagayawa, rayuma, putak, pumalala, iliksip yan, tirin. Pag nagkamali ka talaga sa inumin mo, patay ka talaga. Sipya, tirin talaga. Yan yung tanduay ng ESQ. Natawalala siya. Matanda ka ng manginginom, di mo alam yung iniinom mo. Alisan mo ng Pepsi. Anong meaning ng Pepsi? Di rin niya alam, kaya hindi ka manginginom. Kaya mabuti pa, tumigil ka na lang bago ka mamatay. Kasi hindi mo alam ang meaning ng Pepsi at saka tanduay ng ESQ. Partner yan, dalawa na yan. Pagdating sa bahay, magwawala. Anong pagkain? Anong pagkain? Ininom mo na ng tanduay ng ESQ? Yes. O di magtirin ka dyan. Mangisay ka. Sabi nung asawa. Bunga ng pag-aaway. Kaya nagkanda hirap-hirap ang buhay. Tapos lalapit, pastor, pwede bang magsangla? Ano isasangla mo? Kaluluwa? Ano ba? Totoo. Ultimo, mga kapatid ko. Ultimo yung pala ng barena, isasangla na. Sipin mo yun. Ultimo liabe, pastor. Pwede bang benta ko siya yung liabe? Bakit ako lagi mong nilalapitan? Ano mo, marami akong kwartano? Hindi kasi pastor, wala kang bisyo. Sabi ko, sumama na kasi kayo sa amin. Sabi nyo, kalukuhan yung ginagawa namin. Sumama na kayo sa konting kalukuhan ginagawa namin. Yes. Kasi ang kalukuhan ginagawa namin, nagpapabuti sa aming mga utang. Nagpapabuti sa aming mga buhay. Kayo, ang ginagawa nyo kamo mabuti. O yun, bakit nasisira mga ulo nyo?
Bakit nagsangla-sangla? Pati kaluluwa, kung pwede lang isangla yung kaluluwa mo, isasangla mo na para lang meron kang makain. Sino ang naghihirap? Ang susi ng prosperity, mga kapatid, ay sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos sa buhay. Yan yung susi para ikay pagpalain ng Panginoon. Gumawa ka raw ng mabuti, sumunod ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon, at hindi po pwedeng hindi ka pagpapalain ng Panginoon dahil ang bawat sumusunod sa Panginoon, hindi nagkukulang. Amen. Natatandaan niyo ba ang Panginoon, mga kapatid, na nagpakain, mga kapatid, ng 5,000 lalaki? Bago yun, mga kapatid niya pinakain, sunod muna ng sunod siya sa Panginoon. Inabot na ng dilim, mga kapatid ko. Pinauwi ba ng Panginoon na yung mga tao na walang makain? Hindi. Pinakain ng Panginoon. Ang punto ko rito, ang bawat sumusunod sa Diyos, hindi magkukulang! Wow! Amen! Bakit? Eh, sinusunod mo si Diyos eh. Totoo. Amen? Hallelujah. Yan yung susi, mga kapatid ko, ng papapala. Kaya ibigay mo raw ang pinaka-the best mo sa buhay mo. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Anong sinabi ni Solomon? Hallelujah. Parangalin mo ang Panginoon ang iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Bakit? Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay apawan ng bagong alak. Lalagyan. Hindi yun ang alak, emperador, ha? Sabihin naman ng tao, Diyos gumawa ng alak. Yan yung soft drinks. Hindi ka mawawalan palagi ng iinuming malamig. Bakit? Ang dami sa tindahan. May tang pa. Zesto, may Sito, may Gatorade, may Cobra, ang daming soft wine sa daan. Amen. Hindi ka raw maubusan. Kahit sa bahay mo ngayon, hindi naubusan ng juice, di ba? Yes. May pineapple juice, may lemon juice, may juice, like part 1, part 2, ang dami. Hindi ka naubusan. Bakit? Promise ng Diyos yan. Amen. Mapupuno daw ang iyong kamalig. Ano yung kamalig? Hindi yung kamalig, bodega, mga kapatid ko ni Gopongwe. Hindi. Kamalig, yung lalagyan mo, yung buhay mo, yung mga kapatid ko, hallelujah, yung pagkatao mo, yung pamamahay mo, yung buhay mo, hindi raw maubusan kasi ito yung susi ng pagpapala. Bakit? Ang Kristiyano, matipid na yun. Amen? Amen? Ang Kristiyano, matipid na. Bakit? Wala nang bisyo eh. Saan ka pa? Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Ito to, kaya kahit pabibilhin mo, mga kapatid ko, yung katulad nung bigas, mga kapatid, na maharlika, 75 isang kilo, kaya mong bilhin. Bakit? Matipid ka na. Doon mo lang ibuhos. Sa mga anak mo, doon mo lang pakain. Pasyal mo, mga kapatid. Ikaw yung laging namamasyal. Ikaw yung nakakapasyal palagi. Ikaw yung nag-good time palagi. Bakit? Yan ang pagpapala ng Diyos sa buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng mga kapitbahay namin sa Bulacan, bakit kayo puro kain? Halos linggo-linggo rito may kainan. Bakit ganon? Yun na lang bisyo namin eh. Kayo kasi, wala kayong kain, puro kayo bisyo. Kaya gutom. Kami, walang bisyo, puro kain. Yes. Amen? Kasi nagtaka sila, ang lalaki ng mga membro sa Bulacan. Lalaki, nagtatabaan. Bakit? Yun na lang yung bisyo mo eh. Yun na lang natitirang bisyo mong kumain, ayaw mo pang kumain, magtitipid ka pa, pambihira. Alam ka ba din? Pumunta ka ng City Buffet. Pumunta ka ng Tom Yum. Pag may pang Tom Yum ka, kain ka. Amen? Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Enjoy mo ang buhay mo. Kasi bunga yun ang pagpapala, mga kapatid ko, ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Parami ka ng pera, parami ng pera. Hindi ka gumagastos, mga kapatid. Nagkikiniripot ka, mga kapatid ko. Pati mukha mo, mukha ng kuripot. Hindi mo na-enjoy yung buhay mo, mga kapatid. Enjoy mo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, magpakaligaya naman kayo sa akin. Yes. O kung may pamasyal ka, punta ka
syempre, tingnan mo yung kalahin mo ron, kaya sa Manila, so, punta ka na, kapatid ko, para sumaya lang ang buhay mo. Kailangan mo sa buhay mo. Amen? Malay mo, patay na yung kalahin natin, sabi nila. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Yun yung sinabi mga kapatid ni Solomon. Kaya nga dinugtungan ng Panginoon sa Book of Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano idadagdag sa iyo ng Panginoon? Lahat ng gusto mo. Yes. Bakit? Can-afford ka na eh. Bakit? Wala nang bisyo eh. Amen. Bili mo yung anak mo mga kapatid, hihingi sa'yo mga kapatid ko ng American bread, pudding ibibigay mo. Pudding, nga, sensya na. Hirap ng boy, pudding na lang. American bread hinihingi. Oh. Pero na, teka na. Sensya ka na, bili pa mo ng MP roon. Mahal pa yung MP sa pudding. Oh, sino hindi maghirap? Amen? Sinishare ko lang ito sa inyo para ma-share yung mga kapatid sa iba. Hindi ko sinasabi manginginom tayo. Ito yung buhay. Kaya nga maraming kumakantay, this is my life! O yan talaga buhay mo. Sige, mapakasasa ka sa buhay mo. Tingnan ko lang kung mabuhay ka. Amen. Kaya yun yung kinakanta. Pagka may video yung kinakanta. Kasi lasing na this is my life. Pati nung gano'n pa eh. Tararararararara. Ganun na. Wala, hindi na. Luma na lumang kanta eh. Kaya hindi na alam yung lyrics eh. Sobrang luma. Yun ang buhay. Pero ang buhay na nasa Panginoon, masaya. Ang buhay na nasa Panginoon, mga kapatid ko, maalagwa. Ang buhay na nasa Panginoon, masaya sa buhay. Saan ka ba? Saan ka ba? Kaya ako mga kapatid, sa totoo lang, nung sineran ako ng ganito, mga kapatid, yung nag-share sa akin namatay, at ibinuro siya sa Davao, umuwi talaga ako sa Davao. Sa harapan ng kabaho niya, nagpasalamat ako dahil sabi ko, salamat kapatid, kung hindi mo ako pinagtiisan. Kung hindi mo ako pinagtiisan. Sa lahat ng panlalait ko sa iyo, hindi rin ako makakilala sa Panginoon. Kaya nagpasalamat ako, umuwi talaga ako. Pinagputang ko yung pamasahe. Makauwi lang ako mga kapatid sa burol niya. Dahil siya umakay sa akin. Kaya laki ng pasalamat ko. Dahil sabi ko nga, nasumpungan ko yung tamang buhay. Ito lang pala. Naghahanap tayo na maging masaya ang buhay natin. Pero kinalimutan natin ang Creator. Kinalimutan na napakaraming tao ang Creator mo. Hindi sila naging masaya. Yes. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya yung wisdom. Ito yung wisdom na gustong ibahagi ni Solomon sa atin sa hapon ito. Kaya magkaroon ka ng wisdom. Gayahin ka mga kapatid ko ng barkada mo sa masama. Meron pang wisdom. Alam mo kaagad ang decision mo. Yes. Hindi pwede. Mayroon ka ng wisdom. Di ba nung wala kang wisdom, mga kapatid, niyaya ka lang mga kapatid ko, isang gano'n lang, sama ka agad. Pero ngayon, subukin mo ang sarili mo. Yes. Amen. Amen? Amen. Hindi ka na matatangay. Amen. Alam mo na eh. Kasi pagka alam mo na at ginagawa mo pa, yun na yung guilty conscience. Kasalanan. At yun yung magpapahirap sa'yo. Yes. At kapag ka nahirapan ka at hindi mo na overcome, yun yung magiging, ano ka? Piniling. At papahirap yun sa buhay natin. Yes, serve the Lord with all your heart. Sabi ni Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Pahalagahan mo ang wisdom na ito na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. Sa hapon. Ngayon nandito ka na, nakahakbang ka na ng 3 hakbang, hakbangin mo pa yung pang-4, pang-5, pang-6, hanggang sa eternity.